Mayorya pa rin ng mga Pilipino ngayon ang naniniwalang epektibo ang pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa sigalot sa West Philippine Sea. Ginugulita ng pamahalaan ang ikasampung anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitration Ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa WPS. Nanindigan rin ang pamahalaan na matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, ang Batanes, na inaangkin ngayon ng China. Narito ang balita ni Alvin Pelopelio. Base lamang sa akademya ang naging naratibo ng pahayag ng isang Chinese scholar mula sa China na bahagi raw ng Taiwan ang Batanes ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Kaya't giit ng kalihim, dapat tingnan sa kung papaanong paraan ginamit ng isang akademya ang claims na bahagi ng Taiwan ang teritoryo na sakop ng Pilipinas. Let's not look into that, but these are academics. Sometimes the academics really, they are academics. So we listen to government, only listen to government. So that's only what we can say. I think we have to be very focused on what the position has taken, how it's evolved. And of course, in any even a decision of the Supreme Court, it has its own challenges. Una nang nireject ng Department of National Defense nitong Huwebes ang pangaangkin ng China sa Batanes bilang bahagi umano ng Batan Island na sakop ng jurisdiksyon ng Taiwan. Ayon pa sa DND, batay sa satellite at sa oceanographic data, mayroong shelf extension ang Pilipinas sa Northern Luzon, kabilang dito ang Babuyan at Batanes Islands. Nanindigan maging ang National Historical Commission of the Philippines na mas mayroong historical at cultural heritage ang Pilipinas sa Batanes, kasabay ng pagkondena sa pangaangkin na ginawa ng mga scholar mula sa China. Sabi naman ng National Security Council, malinaw na ang Batanes ay integral at indivisible na bahagi ng Republika ng Pilipinas. Wala umanong merito ang pahayag na ito, pero sa perspektibo ng pambansang seguridad, hindi raw maaaring ibaliwala ng NSC ang maling naratibo. Para naman kay Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha, ang Batanes ay hindi naging bahagi ng Pilipinas dahil lamang sa isang deklarasyon. Git pa ni Guisha, maraming salinlahi aniya ang nagpatunay na mamamayan ng Republika ng Pilipinas ang mga native sa Batanes. Kasabay ng 10 taong paggunita sa anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitration Award, iginit ng Department of Foreign Affairs na ang naturang desisyon ay pinal sa kabila ng patuloy na panghihimasok ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. It has happened 10 years hence. If you listened to the statement of Solicitor General, you see that since 2016, how the laws are being crafted. Sa kabila ng patuloy na iligal na aktibidad at hindi pagkilala ng China sa karagatan ng Pilipinas, maraming Pilipino pa rin ang sang-ayon sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sigalot sa West Philippine Sea. Ayon sa pag-aaral na inilabas ng Octa Research, nasa 66% ng mga Pilipino ang sang-ayon sa hakbang ng administrasyon sa sigalot. 13 ang hindi sang-ayon, habang 19% naman ang undecided. Para sa Euro TV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.